Good evening mga kabayan. Ayun, welcome po dito sa ating panibagong episode ng ating fishing adventure. Of course, Sherman Enriquez po. At ayun, pala-aksidente lang itong gagawin nating video ngayon. At hindi ko inaakala na ang purpose ko lang ng paglabas ay kasi nag-deliver lang tayo ng balot. Tapos, since malapit sa area, sabi ko ay sige, subukan nating dumaan dito para at least makapag-relax, tanggal boring sa bahay. So kaya pumunta ako dito. Magandang mga kabayan, abangan nyo kung ano mga nangyari. Let's go! Mga kabayan, oh, first fish natin, ang laki, oh. Alright. Yun, aksidente lang to. Hindi ko inaasahan. Pagkahagis ko, mali pa yung pagkahagis ko, tapos bigla niyang kinagat. So ayun, nailandaman natin siya ng maayos. Huli na naman. Pangalawang malaki. Dalawa na. Ayos. Pangalawang pain mga kabayan. So kanina hindi ko na videohan kasi hindi ko na-expect. Ayun, oh, pangalawa. Ang laki pa rin ng pangalawa, oh. Ayos. Chamba. Ngayon talagang naniniwala na ako sa ang fishing ay swertihan lang talaga. Kasi last time andito ako, ilang oras, 4 hours ako, ni isa walang kagat. Oh, ngayon laki, oh. Thank you Lord. Nakadalawa na tayo mga kabayan. Papakita ko sa inyo maya maya yung huli natin. So kalahati pa lang ng hipon ang nabawasan, dalawang slice pa lang. Dali na naman. Pangatlo. Kalain mo. Ngayon hindi tayo nag-ready. Wala akong dala mga kabayan. Ang dala ko lang konting hooks. Tapos 5 pirasong sinker. Wala akong bag. O yun, oh. Good size pa rin to. Pero hindi na siya kasing laki nung dalawa kanina. Abay, akalain mo nga naman. So ito, pag naligaw ulit yung pusa dito, itong ipapakain natin sa kanya. Imagine niyo mga kabayan, 4 nights ako dito. Full gear, tigta 3 rod. Tapos basta marami akong magamit, maraming rigs naka-ready, marami akong mga linya, klase-klase, puno yung backpack ko. Pero wala akong nahuhuli mga kabayan. Pero tingnan nyo ngayon, ito lang yung dala ko. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong meron sa bisikleta ko. As in wala akong dala. Pero ngayon tayo nakahuli. Hindi pa tayo umaabot ng 30 minutes ha. Yung pamain ko, isang hipon pa lang na gamit ko sa ating pamain mga kabayan. Nakahuli na naman tayo mga kabayan. Pang-4 na piraso. Malaki na naman. Oh. Grabe. Hindi ko na siya nakuhanan kasi nag-restart ako ng cellphone. Tapos bigla naman siya nakagat, oh. Grabe ang laki. Thank you Lord sa blessing. Imagine mga kabayan, no, ni plastic bag hindi ako nagdala kasi wala akong na-expect ngayon. So pinaglagyan ko ng mga isda natin, pinulot ko lang din dito kasi marami mga pinagtatapo ng mga ibang namimingwit dito. So as in wala talaga akong ka-intention na may mahuhuli tayo na ganito ngayon. Talagang nagdududa pa ako kung pupunta ba ako o hindi. Pero dahil sa naboboring lang talaga ako sa bahay, kaya sabi ko ay punta na lang ako. Kahit alam kong low tide, nag-check pa ako ng forecast. Talagang low tide ngayon. Mamaya pang 2:30 AM ang high tide. Ngayon nasa 8:30 pa lang ng gabi ngayon. So super low tide ngayon. So yun, swerte tayo mga kabayan. Thank you Lord. Thank you. Yep. Sakto rin, may nakasalubong akong kabayan kanina. Bale on the way ako papunta dito, siya ay pauwi na. So ang dala lang niya rin ay isang ultralight na setup, nag-iisang jig na 5 or 10 grams siguro yun. Tapos meron siya 4 na barakuda na nakalagay sa plastic bag din. So sabi ko, ilang umaga rin ako andito, dito rin ang spot niya. So sabi ko, ilang umaga ako na andito, marami akong bit-bit, 3 box ng lures at jigs. Wala akong naiuuwi. Tapos
Yung kabayan kanina nakita ko, 4 ang huli. Hindi naman siya ganun kalakihan, pero good size na siya. Pang-ulam na talaga siya. Hindi rin siya ganun kaliit. So, imagine 4 na piraso, nag-iisang jig. Wala siyang backpack rin na kahit ni tubig wala siyang dala. Pero, meron siyang naiuwi ngayon. So, swerte talaga. Kaya siguro nahawa ako sa kaswertihan niya ngayon. Parang gumagalaw mga kabayan. Yun, huli. Meron nga. Meron. Pang-5. Parang mabigat rin to ah. Good size rin. Yeah. Good size pa rin mga kabayan, no? Pang-5. Ayos. Alright, thank you Lord. So, may pang-5 na tayo. Swerte tayo ngayong gabi. Kaya mamaya ay dadaan tayo sa bentahan ng mga gulay para paprituin natin ito mamaya, tapos sasamahan natin ng mga nilagang gulay. Ayos, panalo ng ulam natin. Thank you. Ito, so far ito yung mga huli natin. Sa mga 1 oras pa lang tayo, pero unang kasko napakalaki. Ito yung pinakauna nating nahuli kanina. Yan. So, pinakaunang huli natin yan. Tapos ito, nasundan nito. Malaki rin. Right, tapos ito. Tapos ito para sa pusa sana. Ito yung pang-5. Alright. Uy. Huli. Maliit lang to. Right, pang-6. Pero ito pakakawalan natin. Malaki na rin yung mga nahuhuli natin, kaya ito palaki natin to. Actually yung mga huli ko ay kota na. Ito ay parang ni-enjoy ko na lang yung stay ko dito. Tumatambay-tambay lang ako. Papaantok. Kung may madadagdagan pang malaki, good. Pero kung maliliit lang, ay makakaulan na natin. Yung isang hindi kalakihan kanina, kinuha ko yung para sana sa pusa dito. Kaso hindi siya nagpapakita eh. So mga nasa 1 oras may higit pa lang tayo dito. Actually, pangatlong hipon ko pa lang ang nagagamit. So, ayos. Uy, nakahabol pa. Mayroon pa mga kabayan, no? Pero parang maliit lang to. Pakakawalat siguro natin to. Ito yung pang-7 natin, maliit. Mayroon pa rin nakakagat to. Pero super low tide ng mga kabayan. Ayos pa rin, di ba? Pakakawalan natin to. Alright, bye-bye. Para mga kabayan, ito yung mga huli natin ngayon. Lalaki oh. Ito sana ay para sa pusa, kaso hindi nagpakita yung pusa ngayon. Uuwi ko na lang to. At hindi na rin siguro ako magtatagal dito kasi kota na rin tayo. Mahigit 1 oras na tayo dito at napakasaya ng gabi. Yung lalaki oh. Mas okay pala pagka hindi natin napagandaan. So, ito lang po ang ating gamit na dala. Ito kasi nag-deliver po tayo ng balot. Tapos ayun, tubig lang dala ko. Wala akong backpack. Itong plastic naman galing pa to sa basurahan. Galing dito, nakakalat. Tapos ayun, ito lang yung gamit ko. Ito, yan.
tapos gunting. Ay, tapos yung pamain natin, tapos 5 sinker, tapos nasabitan na tayo ng isa. Tapos ito, kakarampot na line, tapos ayun, sima, yun lang. Tapos power bank at ilaw. Konting kembot na lang ay uwi na rin tayo. Alright, hanggang dito na lang ito mga kabayan, at palubat na rin kasi ako. Pero mag-stay lang ako ng mga ilang, we'll see, siguro hindi na rin tayo magtatagal talaga ng ganun, at para maabutan natin yung bentahan ng gulay. So ikakat lang natin kasi lobat na tayo, at update ko sa inyo mamaya yung mga, kung sakaling may mahuhuli pa tayo. Sana po ay magustuhan niyo itong biglaan nating video mga kabayan. Sa susunod ng mga araw mga kabayan ay try rin nating mag catch and cook. Pero dito lang din siguro kasi ito lang pinakamalapit sa bahay at tayo ay nakabike lang. Please don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating channel, at kita-kita po ulit tayo next time sa panibago na namang vlog natin. Alright, so once again, Sherman Enriquez, hasta la vista, baby. Kahit sa dito lang po sila lahat nagkasya dito sa ating lagayan. Okay, yung power bank, ating ilaw, ayun, ganun lang kasimple yung aking DIY na rod holder. So malaking tulong na rin para hindi ko na tinatali yung ating rod sa katawan ng bike. So ayos. At oras na ng pagluluto mga kabayan. So nag-change po tayo ng ating recipe. So ginawa natin itong inihaw sa sizzling plate. At dahil sa swerte na tayo, may nagbigay sa atin ng mga halaan. So instead of nilagang gulay ay sinabawan na halaan na lamang ang partner ng ating isda. Okay, so tapos na po ang ating mga niluluto. So ano pang hinihintay nyo? Tara, let's kain na. Samahan nyo ako mga kabayan. Of course, thank you so much mga kabayan sa panonood ng aking video. Kita-kits mga kabayan!